Magandang umaga sa inyong lahat at welcome sa ating virtual lesson tungkol sa gender rules at sex rules. Ako si Claudine B. Cancho, isa sa mga instruktor ninyo sa session na ito at sanay handa na kayo para sa bago namang aralin sa araw na ito. Ang gender rules at sex rules ay mahalagang konsepto sa lipunan na nagtatakda ng mga inaasahang papel at responsibilidad ng mga tao batay sa kanilang kasarian. Napakahalaga na malaman natin kung ano nga ba ang mga gampanin ito. Upang mas maunawan natin, ating alamin kung ano nga ba ang konsepto ng gender at sex, ano nga ba ang pagkakaiba ng gampanin ng isang babae at lalaki ayon sa sex at gender. Bago yan, ating alamin ang mga layunin para sa aralin na ito. Una, nabibigyang kahulugan ang gender at sex. Pangalawa, nauunawaan ang pagkakaiba ng gender rules at sex rules. At ang panghuli, napapahalagahan ang pantay na pagtingin at pagrespeto sa bawat kakayahan ng isang tao. Ngayon, ano sa palagay nyo ang gender at sex? Unahin natin ang gender. Pag sinabing gender, ito ay tumutukoy sa mga panlipunang gampanin, kilos at gawain na itinakda ng lipunan para sa babae at sa lalaki. Sa madaling salita, ang gender, ito ay ang ating sariling pagkakilanlan base sa itinakda ng lipunan. Sabi dito, ang gender ay isang panlipunang konstruksyon ng mga gampanin, pag-uugali o asal, aktibidad at katangian na itinuturing ng isang lipunan na naaayon o naaangkop para sa babae at sa lalaki. Ngayon, ano naman kaya ang sex? Ang sex naman ay tumutukoy sa biolohikal na katangian na nagtatakda sa mga tao bilang babae at lalaki. Halimbawa na lang sa pag-fill up natin ng mga personal information natin, nakikita natin yung sex doon na nakalagay, kung saan ang sex, ito ay tumutukoy sa kasarian ng isang tao kung siya ay babae o lalaki. Uulitin natin, ang gender, tumutukoy ito sa mga papel o inaasahang gampanan ng isang tao na binuo ng lipunan para sa mga lalaki at babae. Samantala, ang sex naman ay nakabase sa biolohikal o pisikal na katangian na binigay sa isang tao sa kanyang kapanganakan. Okay, ngayon naintindihan na natin ang kahulugan ng dalawa ito, atin namang alamin ang pagkakaiba ng dalawa pagdating sa rules o mga gampanin. Unahin natin ang sex rules. Ang sex rules ay tumutukoy sa mga inaasahang gawain, kilos at ugali na ibinabatay sa kasarian ng isang tao. Maaaring nagmula sa mga kultural na paniniwala, relihiyon at iba pang mga salik na nagtitikta kung ano ang angkop na pag-ugali para sa mga lalaki at sa babae. So ang halimbawa nga natin dito ay ang gampanin ng babae na mga anak at mga lalaki na babuntis ang mga babae. So, isa ring halimbawa sa tradisyonal na pananaw, ang mga lalaki ay inaasang maging matapang, breadwinner ng pamilya, samantala ang mga babae ay inaasang maging mapagmahal, maging tagapag-alaga ng pamilya, at maging malambing. Ngunit sa kasalukuyan, unti-unti nang nababago ang pananaw ng sex rules. So marami na ang naniwala na ang mga lalaki at babae ay dapat may kalayaan na pumili ng kanilang mga gusto at ayaw na gawin at hindi dapat sila ikahon sa tradisyon na sex rules. Dahil nga dito, nagkaroon na ng tinatawag natin na gender rules. Sa gender rules, mas napalawak na yung kaisipan sa mga gampanin ng mga lalaki at ng babae. So, ano ang gender rules? Ang gender rules, ito ay mga kilos na itinakda ng lipunan, kultura, at komunidad sa isang partikular na panahon. So, natututunan ng isang tao ang kanyang gender rules batay sa gender norms sa pamamagitan ng socialization o ang panghabambuhay na proseso na pinag-aralan ng individual sa pamamagitan ng interaksyon ng kultura, gawi, attitudes, pagpapahalaga, paniniwala at pamantayan ng pangkat, lipunan na kanyang kinakabilangan sa kanyang kapanganakan. So, ang gender rules ay nakabatay sa norms o ang katanggap-tanggap na pamantayan ng pagkilos at asal.
Natutunan din ng isang tao ang kanyang gender roles batay sa gender norms. Pag sinasabing gender norms, ito yung mga pamantayan, paniniwala at aspekto ng lipunan na nagtatakda kung paano dapat mag-isip, magdamit at kumilos ang mga tao batay sa kanilang kasarian. Sa madaling salita, ito ay naglalarawan kung ano ang itinuturing na normal o tama para sa mga lalaki at babae at iba pang mga gender identities. So ang halimbawa sa mga gampaning panlalaki, sila ay itinuturing na dominante, malakas, at may karakter na agresibo at mapusok. Sila rin ay ang mga inaasahan ng pamilya sa pagtatrabaho. Samantala sa mga babae naman ay may karakter sa pagiging mahina, mapag-aruga at pagpapasailalim nila sa mga kalalakihan. Kung ating titignan, magkaiba nga ang mga gampanin ng isang lalaki at babae ayon sa gender roles. Ngunit maaari rin naman na may gampaning lalaki at babae na nanaayon o pwedeng gawin ng isang tao. Halimbawa, ang pag-aaruga ng matanda o bata na maaaring gawin ng lalaki at babae, ngunit kaibahan lamang ay ang bigat ng pananagutan sa lipunan. Isa pang halimbawa ay ang mga babae ay higit na gumaganap ng mga trabahong bahay kaysa sa mga lalaki na ang pangunahing gawain ay tagapaghanap buhay para sa kanilang mga pamilya. Ngunit ating pakatatandaan na ang mga gender roles ay maaari ring magbago depende sa panahon, lugar at kultura. Sa kabuuan, ang gender roles ay ang mga inaasang pagkilos, asal at pag-uugali ng babae at lalaki. Ito ay binubuo ng mga gampanin at gawain na itinatakda sa babae at lalaki batay lamang sa mga inaakalang katangian ng bawat kasarian at hindi dahil sa abilidad at kasanayan. Habang ang sex roles naman ay ang mga gawing batay sa pagpapasyang biolikal. Karagdagan, alam naman natin na pantay-pantay tayo at may kakayahan tayong gawin ang isang bagay nang walang basihan. Kaya tatandaan natin na bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kakayahan at kalakasan. Maaaring bilang isang lalaki ay may kaya kang gawin na gampanin ng isang babae at maaaring ang isang babae ay may kaya ring gawin na gampanin ng isang lalaki. Kaya naman napakahalaga ang ating pag-unawa at pagtanggap sa gender at sex rules sa ating lipunan na kung saan nabibigyan natin ng halaga at pagkapantay-pantay ang bawat isa. Sabi dito, sa pamamagitan ng pagtanggap sa iba't ibang gender at sex rules, maaari nating mapalawak ang ating pananaw, magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa kapwa at magtulak ng pagbabago tungo sa isang mas makatarungan at mas bukas na lipunan. Ayan, nalaman na natin ang tungkol sa gender rules at sex rules. Ngayon, para sa inyong evaluasyon, ay nais kong sagutan ninyo ang mga sumusunod na katanungan at ating tingnan ang tamang sagot pagkatapos. Una, ano ang gender rules? Okay, ang tamang sagot ay ang gender rules ay nakabatay sa norms o ang katanggap-tanggap na pamantayan ng pagkilos at asal. Pangalawang tanong, ano ang sex rules? Okay, ang tamang sagot ay ito ay ang mga gawaing nakabatay sa biolikal na kasarian ng isang tao. Pangatlo, ano ang pagkakaiba ng gender rules at sex rules? Ang tamang sagot ay ang letter B. Ang gender rules ay batay sa kasarian na kinikilala ng isang tao, samantalang ang sex rules ay batay sa biolikal na kasarian. Ngayon naman, punta naman tayo sa tama o mali. Ating tingnan ngayon ang mga sagot. Sa number 1, ang mga gender rules ay hindi maaaring magbago. So mali ito dahil ang mga gender rules ay maaaring magbago at mag-evolve depende
depende sa pag-unlad ng lipunan at sa pagbabago ng pananaw ng mga tao sa kasarian. At ang number 2, mali ang sagot dahil ang mga lalaki ay maaaring tanggapag-alaga ng tahanan at mga anak at hindi lang ito dapat sa mga babae lamang na inaasahan ang ganitong papel. At ang panghuli, tama ang ating sagot dito dahil ang pagtanggap sa iba't ibang gender at sex rules ay mahalaga upang mabuo ang isang mas bukas at maunlad na lipunan na nagbibigay halaga sa pagkakaiba at pagkapantay-pantay ng lahat ng tao. Magaling, nasagutan ninyo lahat ang mga katanungan. Ating balikan ang pinag-aralan natin kanina na ang gender rules, ito yung mga katanggap-tanggap na pamantayan ng pagkilos at asal na itinakda ng isang lipunan, habang ang sex rules naman ay mga gawain na nakabatay sa bilikal na kasarian ng isang tao. So halimbawa natin sa sex rules kanina, ay ang mga babae ang siyang nagbubuntis, samantala sa mga lalaki naman ay siya ang pagbuntis nila sa mga babae. Pagdating naman sa mga gender rules, ito yung mga inahasang gawain ng isang tao batay sa itinakda ng lipunan. Halimbawa dito ay ang mga lalaki ang inaasang magtrabaho para sa kanilang pamilya, habang ang mga babae naman ay ang mga tagapag-alaga ng mga kanilang anak. Kung ating titingnan, napakahalaga na pag-aralan natin ito at mas maunawaan pa natin. Sa panahon ngayon ay marami na ang mga nangyayari minsan, diskriminasyon at di pantay-pantay na pagtingin ng mga tao sa kakayahan o kayang gawin ng isang tao. Dapat mayroon tayong pantay na pagtingin, lalaki man o babae at anuman ang kanyang gender identity pagdating sa mga gampanin o roles na ito. So ayan, dyan nagtatapos ang ating aralin tungkol sa gender rules at sex rules. So maraming salamat sa pagkikinig at sana'y may napag-aralan kayo sa aralin na ito. Hanggang sa muli, paalam.